Sa Bohol, meron daw aparisyon, pero hindi buong imahe, kundi kamay lang daw ni Hesukristo. Kaway-kaway dyan sa mga nakakakita ng kakaiba raw sa litratong ito ng isang batang nagja-jump shot lang naman. Sa bandang kalangitan kasi, parang may kamay na pinaniniwalaang kay Sacred Heart of Jesus daw. Nagsimula ang lahat sa beach resort na ito sa Panglao, Bohol, kung saan gamit ang cellphone camera ng 12 anyos na si Pedrito, nagpicture-picture sila ng kanyang mga kalaro. Ako naman, picture naman ako ha. 1, 2, 3. Hindi namin binura ang picture, tinatago lang namin. Pinakita namin agad sa aming mga kaibigan ang picture na yon. Wala raw silang ideya kung kanino ang kamay na yon at hindi raw nila ito inedit. Hindi sila maniwala dahil edit daw. Sabi ko, hindi yun edit kasi hindi ako marunong. Martes Santo pa raw nung nakaraang taon nung nakunan nila ito. Pero sa takot na baka gawin silang katatawanan, inilihim na lang muna. Hanggang nito lang nakaraang linggo, ipinakita nila ito sa kanilang kapitbahay na si Annalyn. Si Annalyn, kinilabutan. Pareho raw kasi ang muestra ng kamay sa litrato sa kamay ng Sacred Heart of Jesus. Sa imahe ng Sacred Heart, makikita ang lumiliyab na puso ni Jesus. Nakaturo ang isang kamay sa kanyang puso na may krus sa itaas at napapalibutan ng koronang tinik. Simbolo raw ito ng sakripisyo at kamatayan ni Hesukristo. Magkakatugma po yung kamay niya, tapos yung mga daliri niya po, hindi po siya pantay-pantay, katulad din po ng kamay ng Sacred Heart po. Ang nanay kasi ni Annalyn, deboto ng Sacred Heart of Jesus. At may koleksyon ng mga imahe nito mula sa mga litratong ginupit pa sa kalendaryo, imaheng naka-picture frame at prayer books. Relihiyoso po yung mama ko po. Sabi niya po, pagkakita niya po doon sa picture na yun po, baka message po yon or sign po yon ng dapat tayong mananampalataya bilang isang buong pamilya. Naghatag og mensahe ang Ginoo tungod sa mga panghitabo karon na rape, patay, nga dili iya sa Ginoo sir, iya sa tao ang pagpatay. Napag-alaman din namin na si Annalyn merong pinagdadaanan. Boyfriend ko po, nakulong po siya. That time, kasi sinabi sa akin na dadalhin na daw siya sa ibang presinto po, sa malayo. Nung pag-uwi ko po dun sa bahay namin, pinakita na po yun ng kapatid ko na ate, tingnan mo to kasi parang magkatugma sa kamay ni Sacred Heart of Jesus. Nung nakita ko po siya, nabubuhayan po ako at nagkaroon po ako ng pag-asa na siguro kahit malayo siya, gagabayan siya ng Panginoon. Kinabukasan, pagkakita niya ng litrato, himala raw na hindi natuloy ang paglipat sa kulungan ng kanyang kasintahan. Akala ko hindi na ako makakapunta kasi nga dadalhin na siya. May nag-text naman sa akin na hindi natuloy yung pag-alis niya po. Hanggang ngayon po, andun pa rin po siya. Mabibisita ko pa rin po siya doon. Dito na in-upload ni Annalyn ang picture sa Facebook. Tinood ni siya nga panghitabo. Kaya angat mo ni siya sa Semana Santa. Mayo gud iyang mga panghitabo. Maniwala ako, totoo yun. Yung kamay ng Panginoon, proteksyon, aming lugar. Ang beach resort naman, kung saan nakunan ang litrato, swinerte raw sa negosyo. Before 2018, siguro 2016 to 17, tatanggap lang namin ni catering services every month. Siguro isang beses lang or sa isang buwan wala, sa isang buwan meron. Masasabi ko po, sa 2018, pinaka the best year sa amin kasi hindi kami nawawala ng guest. Isa raw sa mga handang magpatotoo na milagroso talaga ang Sacred Heart of Jesus, ang 70 anyos na si Nanay Tarcisha. Pag may mabigat na problema, wala akong tatawagin kung hindi siya lang. Naiiyak ako kasi tinutulungan naman niya ako. Nagkakomplikasyon daw kasi siya noon sa panganganak at kinalaunan namatay ang kanyang baby. Palagi na lang, pag nagbubuntis ako, wala akong sinasabi kung hindi, Lord Jesus, tulungan mo ako. At mukha
Bihang dininig daw ng Sacred Heart ang kanyang panalangin dahil sa kabila raw ng nangyari. Si Nanay Tarsicia nagkaroon pa ng 10 mga anak at 2 sa mga ito deboto na rin ng Sacred Heart. Masasabi kong blessing kasi kahit naghihirap kami, nakatuloy-tuloy naman silang lahat sa pag-aaral. Ayon kay Father Vidal Gornes Jr. ng Sacred Heart Parish sa Cebu City, 17th century pa raw lumaganap ang debosyon sa imahe ng Sacred Heart. It began in the monasteries as the devotion to the 5 wounds, 1, 2, 3, 4, and 5. It was in the 1600s when the Sacred Heart of Jesus appeared to a nun. In the apparition, Jesus, with a fierce heart, asked Mary Alacoque to spread the devotion to the Sacred Heart. Madalas daw itong lapitan ng mga may pinagdaraanan at ng mga may karamdaman. Yung mga mga testimony lang na nasunog yung buong bahay, pero yung naiwan lang yung Sacred Heart, no? Of course, people, if you look at it in the eyes of faith, will always say that it's a miracle, no? Ipinakita rin namin sa kanya ang litrato ni na Pedrito at Lawrence. Is it real? Is it genuine? It's a hand, no? A hand not difficult to associate with the hand of the Sacred Heart. Well, put it in the light of what is happening in our country today. Ano kaya sasabi nito na merong itong mga manifestations na ito for a person who prays or who puts it in the light of faith will see a different meaning. Ako naman, picture mo ako ha. Nalitratuhan daw sa kalangitan ng Bohol ang parang kamay ng Sacred Heart of Jesus. Aparisyon nga ba ito o imahinasyon lang? Ang litrato ipinasuri ng aming team sa isang photographer at dalubhasa sa image technology na si Lord Pucon. Pinuntahan muna ni Lord ang spot kung saan nakunan ang litrato. Wala akong nakitang kaibang puno or nakaibang clouds, the usual. Sinuri rin ni Lord ang litrato sa kanyang computer. Klarong-klaro sa picture na to na hindi ito edited, hindi ito ginalaw. Mismo yon sa time na sinushoot yon, nangyari talaga yon. Kaya nga lang, yung pinaniwalaan na kamay ng Sacred Heart, hindi yun totoo kasi kamay rin yun ng bata. Double image yan eh. In one frame, na-record ang 2 image. Kaya nga natawag natin double exposure. Yung kamay lang nakita kasi yun lang yung parang light na area. Sinubukan din niyang i-recreate ang litrato gamit ang mismong cellphone na pinangkuha rin ni na Pedrito. Sa kuha ni Lord, meron ngang lumabas na imahe sa pinanggalingan ng kanyang kamay nung siya'y tumalon. Cellphone niya, may mga feature na para na rin DSLR. May Ultra HD, may Expert Mode, may various filters, at saka may double exposure. Kunwari, magsushoot ka in one frame, kung kailan mo napindot mo na yung shutter release button, yung view, marirecord yon kahit nag-move yung subject. Incidentally, napindot niya yung feature. Totoo man siya o hindi, naniniwala pa rin po ako na kahit anong problema ang darating sa buhay mo, andyan siya at patuloy ka pa rin magiging matatag sa mga hinaharap mo ngayon. Manalig din tayo kasi kung nagpapakita siya sa amin or nagpakita siya dito, dapat may pinahiwatig siya na dapat tayo manalangin sa kanya at maniniwala sa kanya na nandyan lang siya sa nagpoprotekta sa atin. Hindi sapat ang isang litrato lang para maging basihan na may milagro o aparisyon. Lalo pat ang tunay na himala nasa lalim ng ating pananampalataya, nasa ating mga puso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.